Ilang minuto ka ba bawat umaga ang nawawala dahil sa phone, sa ingay at sa ibang tao? Paano kung doon pa lang talo ka na agad sa araw mo? Sa video na ito, makikita mo ang mga tahimik pero mabibigat na gawain ng isang lalaking hindi naghahabol ng papuri pero umaangat sa buhay. Hindi ito pang motivation lang. Ito ay disiplina, kontrol, at kapangyarihan na hindi pinapakita sa publiko. Kung ang channel na ito ay para sa mga ambisyoso, ito ang mga prinsipyo na maglalayo sa iyo sa bisyo at maglalapit sa iyo sa resulta. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mong mas maintindihan ang ganitong mindset, basahin mo ang ebook ko na The Art of Discipline. Sa librong ito matututunan mo paano bumuo ng disiplina na hindi naapektuhan ng emosyon, paano kontrolin ang imahe at reputasyon mo sa publiko, paano umiwas sa bisyo at distractions na sumisira sa focus, paano mag-isip tungkol sa pera at kapangyarihan sa mas strategic na paraan, paano maging tahimik pero dominante sa resulta. Hindi ito motivational quotes lang. Ito ay konkretong gabay para sa lalaking gustong umangat, yumaman, at mamuno ng hindi umaasa sa palakpakan ng iba. Kung seryoso ka sa pag-level up ng sarili mo, manatili ka hanggang dulo. Break survival mode. The art of discipline. Napapansin mo siya, kalmado, maayos kumilos, at parang laging may panalo sa buhay. Habang ang iba ay pagod at nahihirapan, siya ay tila tuloy-tuloy lang ang galaw. Pero may isang bagay na hindi mo nakikita. Sa likod ng saradong pinto, may mga paulit-ulit na gawain, tahimik na disiplina, at mga desisyong hindi komportable na siyang dahilan kung bakit iba ang level niya. Hindi ito yung karaniwang advice na nababasa mo. Ito ang mga totoong ginagawa ng mga taong kontrolado ang sarili kahit walang nakatingin. Ngayon, bubuksan natin ang mga bagay na kadalasan tinatago. 7 gawain na sinusunod nila araw-araw. At sa dulo, maiintindihan mo kung bakit sila hindi basta nahuhuli ng sistema. Unang gawain, sinisimulan nila ang araw sa katahimikan. Habang ang karamihan ay agad hinahawakan ang phone pagkagising, nagso-scroll at sumasagot ng mensahe, siya ay kabaliktaran, walang ingay, walang music, walang screen. Sa unang oras ng araw niya, wala siyang pinapapasok na kahit anong external na bagay. Hindi ito simpleng meditation, ito ay paghahanda ng isip. Mahalaga ito dahil ang mundo ay laging may gustong ipasok sa isip mo. Notifications, balita, opinyon ng iba, lahat yan may agenda. Hindi niya hinahayaan na iba ang magdikta ng estado ng isip niya. Sinisimulan niya ang araw na siya ang may control. Nag-iisip siya, nagpaplano, nag-i-imagine ng mga galaw, at nagsosolve ng problema ng walang estorbo. Habang ang iba ay tapos na sa maraming scroll, siya ay panalo na sa isip pa lang. Siya ang nag-set ng direksyon ng araw niya. Ikalawang gawain, sinusuri nila ang mga tao sa paligid nila bawat linggo. Maaaring malamig pakinggan pero epektibo. Tinitingnan nila ang relasyon parang negosyo. Tinatanong nila ang sarili nila, sino ang may naitulong sa akin ngayong linggo? Sino ang kumain ng oras at lakas ko? Sino ang nagtulak sa akin pataas? Sino ang humila pababa? Walang drama. Walang mahabang paliwanag. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na pabigat, unti-unti siyang nawawala sa buhay nila. Hindi ito pagiging masama. Ito ay tamang paggamit ng oras at enerhiya. Alam nila na limitado ang oras at bawat tao ay alinman sa investment o gastos. Tinitingnan nila kung paano kumilos ang tao kapag may tagumpay sila. Masaya ba o naiinggit? Kapag kailangan nila ng tulong, nandyan ba o puro dahilan? Hindi sila kumakapit dahil sa awa o takot mapag-isa. Ang basehan nila ay simple, may ambag ba o wala. Ikatlong gawain,
pinipili nilang manatiling hindi pansinin. Habang ang karamihan ay gustong makita at mapansin sa social media, siya ay tahimik lang. Hindi niya ipinapakita lahat. Hindi niya ina-announce ang bawat galaw. Hindi niya hinahanap ang atensyon. Bakit? Dahil ang sobrang exposure ay nagdadala ng problema. Kapag masyado kang kita, mas marami ang gustong makinabang sa'yo, mas marami ang naiinggit, at mas marami ang gustong sumabay o sumira. Kapag hindi ka alam ng iba, hindi ka nila gagalawin. Araw-araw pinipili niyang hindi maging sentro ng usapan. Hindi siya nagyayabang ng kita. Hindi niya binabanggit ang plano hanggat hindi tapos. Tahimik siyang kumikilos, pero malakas ang epekto. Kapag nakita na ng iba ang ginawa niya, tapos na. At siya ay nakauna na ulit. Ika-4 na gawain, ginagamit nila ang impormasyon bilang sandata. Hindi sila basta nanonood o nagbabasa para lang malibang. May direksyon ang bawat kinokonsumo nila. Pinag-aaralan nila ang pag-iisip ng tao, galaw ng pera, kasaysayan, at kung paano gumagana ang kapangyarihan. Hindi sila nag-aaral para magmukhang matalino. Nag-aaral sila para magkaroon ng advantage. Habang ang iba ay naghahanap ng aliw, sila ay naghahanap ng kaalaman na pwede nilang gamitin. Iniintindi nila kung paano umaangat at bumabagsak ang mga sistema. Paano naaapektuhan ang tao? Paano gumagana ang impluwensya? Bawat natutunan nila, tinatanong nila, saan ko ito magagamit? Ito ay practical na pag-aaral. Hindi lang kaalaman kundi aksyon. Ika-5 gawain, ginagawa nilang limitado ang sarili nila sa paningin ng iba. Kahit may oras sila, hindi sila laging available. Hindi sila agad sumasagot. Hindi sila laging present. Dahil alam nila, kapag lagi kang nandyan, nawawala ang value mo. Kapag mahirap kang maabot, tumataas ang halaga mo. Pinipili nila ang oras kung kailan sasagot. Pinipili nila kung anong imbitasyon ang tatanggapin. Mas madalas silang tumanggi kaysa umuo. Hindi ito laro. Ito ay pagposisyon sa sarili. Kapag hindi ka madaling makuha, mas hinahanap ka. Mas nire-respeto ang oras mo. Samantalang ang taong laging present, kadalasan ay hindi pinapahalagahan. Ika-6 na gawain, iniisip nila ang pinakamasamang pwedeng mangyari. Habang ang iba ay puro positive thinking, sila ay naghahanda sa worst case. Araw-araw iniisip nila, paano kung bumagsak ang negosyo? Paano kung mawala ang lahat? Paano kung magbago ang sitwasyon? Hindi ito pagiging negative, ito ay paghahanda. Dahil dito, hindi sila nagugulat. Alam na nila ang gagawin bago pa mangyari ang problema. May plano na sila, may backup na sila. Kapag may masamang nangyari, hindi sila nagpapanik. Kumikilos sila. Ito ang dahilan kung bakit parang hindi sila natitinag. Hindi dahil walang problema, kundi dahil handa na sila. Ika-7 gawain, tinatapos nila ang araw sa matinding pagsusuri sa sarili. Bawat gabi, walang palusot, walang pagtakpan. Tinatanong nila ang sarili nila, umusad ba ako o nagsayang lang ng oras? Naging totoo ba ako sa salita ko? Napanatili ko ba ang disiplina ko? Hindi nila sinusulat ang emosyon. Sinusukat nila ang performance. Pasado o bagsak. Dahil dito, hindi pumapasok ang pagiging average. Dahil ang pagiging average ay galing sa maliliit na dahilan at palusot na paulit-ulit. Araw-araw ay may score. At kapag pumalya sila, alam nila, hindi nila dinadaya ang sarili nila. Inaayos nila. Ito ang agwat nila sa karamihan. Habang ang iba ay nagdadahilan, sila ay nag-a-adjust. Ending iyan ang 7 gawain na hindi nakikita ng karamihan. Tahimik na simula para kontrolado ang isip. Maingat na pagpili ng tao para protektado ang lakas. Pagiging hindi pansinin para may kalamangan. Paggamit ng kaalaman bilang sandata. Pagkontrol sa availability para tumaas ang halaga. Paghahanda sa problema para hindi mabigla.
at matinding pagsusuri sa sarili para hindi maging pangkaraniwan. Hindi ito komportable, hindi ito madaling sundan, pero ito ang tunay na disiplina na walang palakpak. Kung ikaw ay ambisyoso, hindi sapat ang panonood lang. Kailangan mong piliin kahit isa at simulan. Dahil sa dulo, hindi ka umaangat dahil sa sarap ng pakiramdam. Umaangat ka dahil sa disiplina na kaya mong panindigan kahit walang nakakakita. At kung ikaw yon at alam mong hindi ka nag-e-expose ng kahinaan sa publiko, type the word discipline at isasend ko sa inyo ang ebook ko na The Art of Discipline. Kung gusto mong maging mas disiplinado, mas focused, mas malayo sa bisyo, at mas malapit sa tunay na kapangyarihan at pera, ito ang susunod mong hakbang. Hindi lahat ng lalaki handa sa ganitong level ng control. Pero kung seryoso ka sa pag-angat, oras na para mag-isip at kumilos tulad ng isang disiplinadong lalaki.